At hindi pwedeng labagin yung batas kasi ang pagsunod sa batas, mga istorya, ay utos din ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Nakasulat sa Biblia na ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ibigay ang sa Diyos ang sa Diyos. Yung ayaw ng INC na mangyari, yung lalapastanganin na natin ang batas, yung lalabagin na natin ang batas, yung hindi na natin susundin ang batas. Basic naman yan, mga kaistorya. Kapag ka hindi mo ano ang magiging resulta kapag ka hindi na natin sinusunod ang batas? Anarchy. Constructive, objective, balanced, and fearless opinion. Mag-istorya ta Infovlogs with Papa RD. Magandang araw, mga kaistorya. Here I am once again, ang inyong kaistorya, Papa RD. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. At kung nanonood ka sa Facebook page or TikTok account, please don't forget to follow my Facebook page and TikTok account, Mag-Istorya Ta Infovlogs. Magandang araw sa inyong lahat, Pilipinas and abroad. Ang Iglesia ni Cristo, mga kaistorya, ay wala pong ini-endorsong politiko or nais patalsikin na politiko sa katatapos lang na National Rally for Peace. Nais lang protektahan ng INC ang ating saligang batas, ang ating constitution. Hindi po salungat ang INC sa impeachment. Di ba narinig nyo yon sa speech ni Congressman Attorney Marcoleta at sa mga ministro na nagsalita during the rally? Hindi pwedeng sasalungat ang Iglesia ni Cristo sa impeachment dahil ang impeachment ay nasa batas yan. At hindi pwedeng labagin yung batas kasi ang pagsunod sa batas, mga istorya, ay utos din ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Nakasulat sa Biblia na ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ibigay ang sa Diyos ang sa Diyos. Ano yung Cesar na sinasabi? Ang Cesar ay gobyerno. Ang pagsunod sa mga batas ng gobyerno, as long as hindi siya salungat sa batas ng Diyos, ay obligado ang mga Iglesia ni Cristo na sumunod. Kasi utos yun ng ating Panginoong Diyos na pasakop sa gobyerno. Ano yung ayaw ng INC na mangyari? Yung lalapastanganin na natin ang batas, yung lalabagin na natin ang batas, yung hindi na natin susundin ang batas. Basic naman yan, mga kaistorya. Kapag ka hindi mo ano ang magiging resulta kapag ka hindi na natin sinusunod ang batas? Anarchy. Di ba? Ano yung anarchy? Kaguluhan. Kaya nga sa isang bansa, may mga ginagawang batas. Ang batas na yon ang sinusunod ng mga tao to maintain peace and order. Kahit nga sa mga organization, sa mga fraternities, di ba may mga tinatawag na bylaws o batas. Hindi pwedeng ang isang organization, fraternity, sororities, cooperative, na walang bylaws. Kasi napakahalaga ng bylaws.
Napakahalaga ng batas because that will maintain peace and order in the organization. Mas lalo na sa bansa na dapat masiguro natin na ang mga batas ng bansa ay nasusunod. Yun ang nais ng Iglesia ni Cristo. Wala tayong iniendorso o pinatatalsik na politiko. Ang main purpose doon, mga kaistorya, masunod yun ng batas. Now, let's be more specific. Di po ba may issue? May mga nagsampa ng kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Himay-himayin natin ito, mga kaistorya. Ang Iglesia ni Cristo ba ay supporter ni Vice President Sara Duterte? Hindi po. Kasi kung uunawain nyo ng mabuti, mga kaistorya, ang Iglesia ni Cristo ay sumusuporta sa statement, take note of that, statement ni President Bongbong Marcos na wag nang pagtuunan ng pansin yung impeachment. Diba may sinabi pa ang presidente na that is a storm in a teacup. Isang simpleng bagay na, maliit na bagay na pilit pinapalaki. Kasi may mga dapat pang asikasuhing problema. Salungat ba ang Iglesia ni Cristo just in case i-impeach ang Vice President? Hindi, as long as nasusunod ang tamang proseso ng impeachment. Ano yung mga accusation nila, mga kaistorya? Sa Vice President, yung paggamit ng confidential fund. They are accusing the Vice President na hindi daw tama ang pagkakagamit ng confidential fund. Parang merong graft and corruption na nangyayari sa paggamit ng confidential fund sa Office of the Vice President. May graft and corruption, and then kinonect nila yon sa betrayal of public trust, which is a very impeachable offense. Kaya yun ang naging dahilan, mga kaistorya, nag-file sila ng impeachment. Ang tanong, mga kaistorya, yung ginawa nilang pag-file ng impeachment cases laban kay Vice President Sara Duterte, nasunod ba ang tamang proseso? Sabi ng isang abogado, in the person of Attorney Rodante Marcoleta, hindi. Kasi, mga kaistorya, sa mga budget ng gobyerno, kung meron mang authorize or may authority to say na ginamit ng maayos o hindi ginamit ng maayos o ninakaw ang budget ng gobyerno, ang may karapatang magsabi nun, mga kaistorya, ang Commission on Audit. Iyon ang purpose ng COA, to monitor the expenses of all government agencies, public officials and politicians, kung nagamit ba sa kinauukulan yung budget nila. Ang bubusisi doon, ang titingin doon, ang mag-scrutinize doon, mga kaistorya, ang COA. Kaya nga may tinatawag na notice of disallowance. Kapag ang isang public official, ang isang politiko o ang isang government agency ay makatanggap ng notice of disallowance, susulatan ng COA yan, and that government agency or that politician or public official will explain. At kung tama naman ang explanation, mawawala na yun. Ma-justify naman nila. Ganun ang proseso. COA muna. COA. Kasi sila yun eh. Sila ang nakatalaga dyan. Sila ang authorized to say kung meron bang nakawan. Meron bang nakawan na nangyayari sa isang government agency o sa isang politiko o sa isang public official.
Kaya nga audit ino-audit nila kung tama ba ang pagkakagasta ng pera. Sa kaso po ni Vice President Sara Duterte, hindi pa tapos ang pag-o-audit ng COA. Hindi pa tapos Oo. Hindi pa tapos ang pag-audit ng COA, mga kaistorya. Nagmamadali na silang mag-file ng kaso at mag-accuse na ninakaw daw ang pera ng gobyerno. Betrayal of public trust daw. Hindi pa nga tapos Hindi pa tapos ang findings ng COA. Yun namang sinasabing notice of disallowance, hindi yun sapat na dahilan na sabihing ninakaw mo na yung pera. Ang dami kayang mga government agencies na nakatanggap ng notice of disallowance, pero kalaunan na-explain nila yon na tinanggap naman ng COA. So yun ang tamang proseso. Hintayin mo na yung findings ng COA, at kapag ka sinabi ng COA na meron talagang unjustified utilization ng pera, pag sinabi ng COA na may discrepancy or may in some other way may pagnanakaw ba or ganon, yung findings ng COA na yun ay isang matibay na ebidensya o resibo para i-attach mo sa complaint mo for impeachment. Wala pa wala pang final statement ang COA tungkol sa paggamit ng confidential fund ng Vice President. Bakit nagmamadali? Diba? Bakit nagmamadali na i-file yung impeachment case laban sa Vice President? Ang tamang proseso doon, hintayin mo na yung findings. At kapag ka mayroong nakitang discrepancy, may nakitang probable cause ng pagnanakaw, ayun ang gamitin na yun. Diba, mga kaisto? Para masunod yung tamang proseso. Kasi madali lang mag-accuse yung pa namang impeachment ay very crucial yan. Alam nyo ba yung impeachment, mga kaistorya? Yung impeachment kasi kapag ka tinanggap yan ng House of Representatives, pinirmahan niya ng 1/3, tama ba ako? 1/3 seats of the Congress, at ma-forward na yan sa Senado, matutuloy na yung hearing. Diyan pa nga sa House of Representatives, numbers game lang naman yun di ba? Yung impeachment kasi, mga istorya, numbers game yan. Sino ang pabor at sino ang hindi pabor na i-impeach ang Vice President or ituloy ang impeachment. Votation yan ng ilang mga congressmen. So papaano kung marami doon ang hindi kapartido ng Vice President? Diba? Pagdating naman sa Senado, papaano kung meron ding mga personal vested interest? Di talo, di ba, mga kaistorya? So ang pinaka-safe dyan, mga kaistorya, para marespeto natin ang tamang proseso, ay ikon natin yun. Sundin natin yung tamang proseso. Kasi ganito yan, mga kaistorya. Kapag ka matuloy yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte, magiging precedence yan sa susunod na mangunguna sa atin, na ang dali-dali lang palang magtanggal ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Now, what is the essence of our democracy? Binuto yan ng milyon-milyong mga tao. Milyon-milyong mga Pilipino ang bumoto mula President, Vice President, hanggang sa yung mga national elective post, yung mga senador. Tapos ganun-ganun lang kapag ka magtanggal ng mga politikong binoto ng milyon-milyon tao. Magiging blueprint yan
Alam nyo mga kaistorya, yun ang gustong i-prevent ng INC, na igalang natin ang democratic process, igalang natin ang batas. Kasi kapag matutuloy ito, magiging precedence na kahit ang isang tao ay binoto ng milyon-milyong Pilipino, pwede lang palang tanggalin ng 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 50 tao yung binoto ng milyon-milyon. Di ba? O, ilan ba ang bumoto kay Vice President Sara Duterte? Ilang milyong Pilipino? Ganun-ganun na lang ganun-ganun na lang pagtanggal, ganun-ganun na lang kadali tanggalin sa pwesto. In worst case scenario, worst comes to worst, kung matuloy na matanggal si Vice President Duterte, sino susunod? Si Presidente Marcos na tatanggalin? Ganun lang ba yun? Ganun lang ba yung kadali? Ang magtanggal ng pangalawang Pangulo at Pangulo? Mag-file ka lang ng impeachment? Walang sapat na mabigat na basihan o ebidensya. Mag-file ka na ng impeachment, tatanggalin mo na. Binoto yan ng tao Binoto yan ng milyon-milyong mga Pilipino. Again, ang Iglesia ni Cristo ay hindi sumasalungat sa impeachment. Kasi yung impeachment ay nasa constitution yan, nasa batas yan. Ang isinusulong ng INC, tamang proseso, tamang pagsunod sa batas. Kapag hindi na nasusunod ang batas, mga kaistorya, it will result into anarchy. Yun ang kahit mag-aralan nyo yung history. Bakit may anarchy? Bakit may civil war? Bakit may kaguluhan sa isang bansa? Wala na. Nalalapastangan na ang batas. Hindi na nasusunod ang batas, mga kaistorya. Yun ang piniprevent ng INC. Kasi kapag hindi na nasusunod ang batas at mag-a-anarchy na, magsi-civil war na, sino ang kawawa? Sila ba? Hindi Marami naman yung mga pera, mga yan, pwede namang umalis ng bansa yan Di ba? Sino ang kawawa? Tayong mga mahihirap na mga Pilipino. Ang bansang Pilipinas ang magiging kawawa. Kaya sana makinig sila sa isinisigaw ng taong bayan. Nakita nyo naman yung rally. Nakita nyo naman yon. At sa tingin nyo ba, Iglesia ni Cristo lang ang nandun? Diba? Pakinggan nyo, walang ini-endorso, walang gustong sipain na politiko. Ang nais lang po, masunod ang tamang proseso. Kaya hintayin mo na yung COA. Wala pang final say ang COA tungkol sa confidential fund, mga kaistorya. Hintayin mo na yung COA. Pag sinabi ng COA na talagang may discrepancy may unjustified expenses may disallowance talaga na hindi ma-explain ng Office of the Vice President, may probable cost ng pagnanakaw, yun ang dalhin nyo doon sa Solicitor General, yun ang dalhin nyo sa Congress na ebidensya para hindi na magagalit ang taong bayan. Diba? Hindi magagalit ang taong bayan kasi meron kayong resibo ipapakita from the Commission on Audit. Kaya tamang proseso lang po, tamang proseso. I'm not speaking on myself. Yun ang mensahe sa rally. Masunod ang tamang proseso ng batas at magtulungan, mag-focus sa pagtutok at pagbibigay ng solusyon sa mga totoong problema ng bansa. Kagutom, kahirapan, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kriminalidad, illegal na droga, climate change at marami pang iba. Ano yung masasabi nyo mga kaistorya sa pinag-usapan natin ngayon?
Please write your comments below mga kaistorya. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Mag-Istoryata Infovlogs. At kung ikaw naman ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow my Facebook account and TikTok account, Mag-Istoryata Infovlogs. And write your comments and please share it to your friends and to your loved ones, and tulungan niyo po ako to grow my subscribers. Maraming salamat po mga istorya, and have a nice day.